Hello. Hey, welcome again. So, this is the third part of the video. Again, yung first video natin, POI versus strategy. Nahimay na natin yan nung nag-second video tayo about Tau USDT dissection. And ngayon, paano naman mababago yon kung hindi na order block ang POI natin? And malalaman natin yan sa Aster USDT dissection. Pero i-apply natin yung same strategy or approach na ginawa natin. And 1:3 pa rin. So, talo na tayo sa Aster USDT. Dito tayo. Okay, so ito yung Aster USDT. Um, Gulat kang kalat, no? Pero don't worry, i-explain ko lahat sa inyo yan. Kumuha lang tayo ng mas magandang chart kasi dito, yan yung basis natin sa Binance. So, kukuha ako sa ibang chart. Duplicate ko lang to. Binance, kukuha ako. Uy, nakita niyo yung signal ko sa river. Sa Bybit tayo. Oops, Bybit. Kuha ko sa, yan. Explain ko muna sa inyo. Yan, anong observation niyo diyan? More on distribution 'to, pababa yung price kasi galing siya sa taas. So nag-accumulate siya dito, nag-markup, nag-distribution, then pababa siya. Pero since sideways 'to, magandang i-maximize 'to sa trade, okay? Actually puwede mo 'to i-trade ng SNR, yung long ka lang sa support then short ka sa resistance, pero may mas magandang approach dun. Pero hindi ko sinasabing hindi gumagana yun, gumagana rin yan depende sa trader. So, actually again, first natin is i-identify yung resistance natin. Uy, maganda 'to, and support. Okay, ang ganda. Kita niyo yung up and down, valid. Pero again, gusto ko makuha is lahat 'to. Gusto ko isama yan sa area. I-X ko 'to kasi hunt lang yan. Isasama ko 'to kasi, week lang yan. So, ang gusto kong gawin is i-check natin yung line kasi sa line makikita niyo talaga yung price kung paano mag-i-improve 'tong SNR ko, line, okay. So, sa line na yun napansin niyo wala na yung mga wick na lumilipad sa taas and eto na yung naging valid. Oops, 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 oops. Kita niyo dinaanan niya lahat, ayan. 1, dinaanan niya lahat, eto man hindi umabot, okey lang eto yung hunt. Next sa baba, medyo valid naman, so i-plot lang natin ng maayos. Check, 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 check. Ayun, so in-update ko na. Ito na yung updated SNR which is maganda. So siyempre, paano ko pa siya i-improve? Puwede ako tumingin sa 4 hours para makita kung gaano kaganda yung pag-plot. Okey, ayan, i-enhance ko pa para mas sa pool. Alisin ko na rin 'to. May nagtanong sa'kin, "Coach, hanggang paano ko ba malalaman kung saan ipa-plot? Hindi ko ba isasama 'to or eto?" Puwede naman, pero kasi eto na yung recent price, kung isasama mo pa 'to, January pa 'yan, baka hindi na siya relevant. Dito ka lang magte-trade sa loob, unless swing trader ka kagaya ko, isasali ko 'yan. Pero since day trader 'to or scalp, dito lang tayo sa loob. So, napapansin niyo yung ganda nito? Puwede sa inyo makakita ng flag, puwede sa inyo makakita ng patterns, pero again, hindi yun yung goal natin kasi yung strategy natin is i-plot lang yung SNR. Kasi dun yung basis natin ng up and down kung saan tayo magte-trade within the range. So, etong itsura na 'to medyo ka-look-alike nitong favorite ko rin na isa na parallel channel, and eto na lang yung gagamitin ko. Flat ko siya diyan and ibaba ko siya dito. Alisin ko na yung mga black, yun. Balik ko na sa candles, yun. Okey, 4 hours yan malinis. Dito na tayo mag-i-start maghimay. So, punta tayo sa 1 hour para mag-start tayo dito.
Bago kayo tumalon sa execution talaga ng trade, gusto kong i-observe niyo siya. Kasi yung sa previous natin sa Tau USDT, offer ng order block. Dito wala siyang order block. Oh, tignan niyo, 'di ba? Wala siya masyadong order block. Kasi yung price niya is dikit-dikit, more on liquidity. So 'pag sinabing liquidity, ita-trade mo yung previous, um, high. Liquidity lang muna. Wait, gawin natin itong red. So, etong mahirap dito sa liquidity, kasi kinukuha mo yung pinakadulo ng liquidity. Para kang nag-i-sniper entry. And sa sobrang ganda nitong liquidity hunting, wala pa siya sa pinakababa, take profit na yung 1:3 mo kasi kinalabit niya lang talaga. So, paano mo ite-trade si liquidity hunting? Magso-short ka sa ganyan, okey, sa dulo. Tapos siyempre, yung SL mo is be generous na lang sa taas. For sure dito puwede tayong mahagip kung nilagay natin diyan ta's 1:3. Okey diyan, puwede mahagip yung SL mo. Ang sa'kin, ang puwede mong gawin dito, nag-take profit ka na bago pa bumaba yung price. So, ibig sabihin mabilis ka magte-take profit dito, at the same time nire-risk mo yung position mo kasi nga ang nipis ng SL mo. Kasi sakop mo pa naman 'tong buong 'to, kung magso-short ka, eh. Ang puwede mong gawin i-stretch mo yung SL mo, makakuha ka pa rin ng 1:3. Ayan, pasok pa, 'di ba? So, again puwede ka pang mag-stretch ng SL kasi may allowance, nandito pa lang yung take profit mo kahit umabot yan dito sa ilalim. So, taas pa natin para 1:3, okey yan. So, goods na yan, ipihit na. Ngayon, dito ipapakita ko rin sa inyo yung hindi nagwo-work. Maraming trader na napo-position sa ganito and magso-short diyan. Kahit ako magso-short ako diyan and lagyan natin diyan ta's 1:3, okey. Puwedeng itong liquidity na pinasukan mo naiwan siya sa first touch ta's nag-TP hit siya. Ngayon 'pag pumasok ka dito at nandiyan yung SL mo, 1:3, malamang sa malamang mahahagip ka nitong malaking 'to. So, whether yung position mo diyan SL, yung position mo dito sa kabila is naiwan naman. Ayan na, pinapakita ko sa inyo yung real scenario. So, eto naiwan, eto na SL, eto nag-TP hit. So, again puro short yung hinahanap ko kasi nasa taas tayo na area. Then dito sa baba, huwag kayong magte-trade sa gitna, papakita ko lang sa inyo yung reaksyon ng liquidity. Look, price reacted, ayan, okey. Makakuha siya diyan ng 1:3, lumipad yung price. Pero do not trade, nasa gitna yan, risky. Para yan yung order block kanina sa baba. Eto makakuha siya ng 1:3, um, baka tanungin niyo kung saan ko galing yung pinaghahanap ko dito, sila yung mga previous low. Okey, sila yung mga previous low. So, price reacted, tumaas din, okey. Ito rin maganda, okey, malamang sa malamang puwede ka diyan mag 1:3. Kasi kalabit lang talaga yan. Dito mahirap mag-confirm kasi kinuha mo na yung kalabit. Kasi once na makalabit yan, diretso na yan pataas, pansin niyo? Liquidity na yung kinuha mo, eh. Parang wala ng time mag-confirm. In other cases meron naman, pero
sa target na 'to is gano'n yung ililimit mo lang talaga siya sa liquidity. So ayan, sample lang 'to, pero hindi kayo maglilimit dito kasi nga SL niya sa previous, kasi nga nasa gitna. Ayan, if ever lang pinasukan niyo, papakita ko sa inyo yung, magiging senaryo, ayan, isa pa. And pansin niyo 'pag pinasok ko 'yan, yung SL ko nasa previous liquidity pa rin, 1:3. Okey, ito pa isang liquidity, sobrang ganda, eh, 'no? Ngayon kung papasok ako dito, SL ko nandito, 1:3, okey hindi ko makukuha 'to, yung trade na 'to, 'yan. Kasi bumaba na siya, so SL ako ngayon. So kung na-SL ka, pasok ka ulit dito, anong nakikita niyo dito, nire-raise ko yung SL, 'di ba, kasi wala akong basis kung saan ko ilalagay. Pero tignan niyo yung sa take profit kayo magbe-base. Paanong sa take profit magbe-base? Ang lapit pa ng TP, puwede mong layuan yung SL, makakakuha ka pa rin ng 1:3 'pag ini-stretch mo yung take profit. So, babaan ko pa 'to, kuha pa rin ako ng 1:3. Ayan, within the range pa siya, kahit ibaba ko siya hanggang dito, 1:3, 1:3, okey malayo na, so itaas ko ulit. Kailangan yung TP ko within the pattern lang, within the parallel pattern, para malaman mo kung hanggang saan lang range mo. Okey 'yan, medyo mataas, dito ko na lang, sample lang naman 'yun, ayan. So, TP hit ka diyan, 'di ko na ineksakto. So, do not trade, nasa gitna, okey. Siyempre ito hindi mo 'to puwedeng limitan, sobrang taas niyan. Dito ka na agad sa next. Okey, kung tinrade mo 'to ng short, malamang iwan. Okey, iwan 'yan. So next, eto kung tinrade mo ng long, SL ka dito. Kasi hindi natin maa-assume na ganyan kahaba yung wick na gagawin niya, which is okey lang. 'Yan, SL ka muna. Yang wick na 'yan, same 'yan dito, hindi mo alam na ganyan pala siya kahaba. Parang eto yung position, eh, itong na-SL mo na position parang 'yan yun. Hindi mo in-assume na ganyan siya kahaba. So, eto wag mo na i-trade, wala siyang previous liquidity na nakuha. Next, eto valid pa rin 'to for future reference pero nag-offer na rin siya ng dito, eh. So, check natin. Okey, wala pa rin, okey. How about eto? Ayun, diyan kayo makakuha ng, magandang sniper entry pero hindi pa rin niya tinapik. So, false alarm. So, lahat ng trade mo dito malamang sa malamang iwan. Next, sa baba, okey, gandang offer. Bakit kailangan niyang i-mark 'tong pinaka-low? Kasi puwede yan placement ng SL. So, kung nag-entry ka dito, SL mo nandito, mase-save siya nito kahit tumagos yan kasi may basis ka. Kaya lang tayo na SL dito kasi wala tayong basis kung saan natin ilalagay SL natin dito pati dito. Eto rin,
Anong basis mo saan mo ilalagay SL, eh, wala ka ng information sa left side. So, dito kasi meron, so puwede mo ilagay SL mo diyan, pasok ka pa rin sa 1:3. Ayan. So, entry sa liquidity, SL dito. Nakakalabit, eh, 'no? Ito wala, puwede 'to, pero 'wag na. Next, eto, okey? Ito yung makukuha mo. Ano ba yun, hindi ko makuha, wait lang. Yun, ganda. SL dun sa dalawang previous na liquidity, 1:3, hagip. So, isang naiwan, isang nag-TP hit, 1:3. Next, malamang 'pag shinort mo 'to, SL ka na dito. Given 'yan, kung ite-trade mo yung liquidity na 'to. Isa pa 'to, kung ite-trade mo 'to, SL ka. Kaya careful mag-execute na mag-execute. Next, okey meron tayo dito. Dalawa na 'to, nabuo 'to, hindi pa 'to na-take, and ito yung recent. So again, ang position mo diyan, Dior ulit, trade at your own risk. Ta-try ko rin 'to limitan. Hangga't 'di lumalabas si price sa range, puwedeng-puwede ko 'to i-trade. Kasi 4 hours galing yung ano ko, SNR ko. Yan, 1:3. So, baka habulin niyo 'to, akala niyo lumilipad na, pero again, nasa gitna pa yan. So, ang delikado dito, wala ka ng liquidity sa taas, paano ka magsho-short, nandito na kasi yung next. So, I assume dito na yung next liquidity, puwede ka na mag-short dito, tapos si price pabagsak na, lalabas na siya dito sa channeling natin hanggang dito, okey? Puwede na siyang lumabas. So, that's my analysis dito sa Aster USDT. And etong last na 'to, suntok sa buwan na 'tong long na 'to, kaya kung gusto niyo i-trade 'to, trade at your own risk. And etong option na 'to, masarap na 'to hanapan ng short sa higher time frame kasi puwede na siyang bumagsak. Tatagusin na rin niya 'tong liquidity. So 'yan, okey. Sundan niyo lang 'to, hindi ko na binigay yung specific TP and SL entry nito. Pero I hope nakita niyo yung consistency na pumapasok tayo sa liquidity, hindi tayo naghahanap ng order block. And ito yung paulit-ulit ko sinasabi, whether sa mentee or sa mga nagtatanong, na kung order block ka pumapasok, sa order block lang hahanapin mo. Kung liquidity ganito, liquidity lang. Meron pa 'tong refi na BSL tsaka SSL, and may confirmation, pero more advanced na yun. Ganito lang yung basic, and lahat yan 1:3. So, kung lahat ng liquidity na yan pinasukan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trades meron ka, majority diyan profit, majority diyan SL, ay sa ilan diyan SL, yung iba naiwan, okey? So, ganun lang siya gagawin. Huwag kayong mag-POI hopping or strategy hopping. I-mix-mix niyo lang siya. And I hope may natutunan kayo sa video na 'to. And ngayon alam niyo na paano i-trade 'tong mga sideways. 'Yun lang. More observation, follow for more, and 'yan yung video natin for this week. See you ulit sa next week. Message kayo diyan kung ano yung mga next na topic na gusto niyong i natin. 'Yun lang, thank you and bye-bye.